si Satanas, at ang pagkahulog ng tao. Isang kwento ng makasaysayang pananaw ng isang mapaminsala at napakahalagang panahon kung saan sa isang saglit ang kasalanan ay nagdulot ng maagang pagkahulog ng buong sangkatauhan. Ito ay isang pag-aaral ng tukso, malayang kalooban, mga bunga ng pagsuway sa Diyos. Binigyan ng Diyos si Adan ng isang utos at iisang utos lamang. Genesis 2:16. Mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama, huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na kumain ka mula rito, tiyak na mamamatay ka. Ito ay kung saan ang tukso ay humantong sa pagsuway sa Diyos. Ang iisang gawa ng kasalanan ay nagkaroon ng malawak na mga bunga. Ang disiplina ng Diyos ay hindi naghintay, agad siyang tumugon. Habang ating natutuklasan, ang kasalanan ay naghihiwalay at bumabasag sa bawat relasyon mula sa Diyos mismo. Sina Adan at Eva ay nahiya dahil sila ay hubad ng tinawag sila ng Diyos habang sila ay nagtatago sa harden. Ito ay sumisimbolo sa kahihiyan at pagkakasala na sumasama sa pagsuway na nagreresulta sa pagpapalayas ng Diyos sa kanila mula sa harden. Ngunit bago pinalayas mula sa harden, ang hatol ng Diyos ay tiyak at mabagsik. Una niyang dinisiplina ang ahas. Genesis 3:14. Kaya sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, "Dahil ginawa mo ito, sumpain ka sa lahat ng mga hayop at sa lahat ng mga mababangis na hayop. Sa iyong tiyan kagagapang at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay." At kay Eva ay sinabi niya, "Lubos kong pararamihin ang iyong hirap sa panganganak. Sa hirap ay maglalabas ka ng mga anak. Ang iyong pagnanasa ay magiging para sa iyong asawa at siya ang mamumuno sa iyo." At kay Adan ay sinabi niya, "Dahil nakinig ka sa tinig ng iyong asawa at kumain mula sa puno na iniutos ko sa iyo na huwag kainan, sumpain ng lupa dahil sa iyo. Sa pamamagitan ng pagpapagal ay kakain ka mula rito sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Parehong mga tinik at dawag ang itutubo nito para sa iyo, at kakainin mo ang mga halaman sa parang. Sa pawis ng iyong no ay kakain ka ng iyong tinapay hanggang sa bumalik ka sa lupa. Sapagkat alabok ka, at sa alabok ka babalik." Genesis 3:15. At maglalagay ako ng pagtatanim sa pagitan mo at ng babae at sa pagitan ng iyong lahi at ng kanyang lahi. Dudurugin niya ang iyong ulo at tutuklawin mo ang kanyang burol. Tingnan mo, sinasabi ng Diyos na ito ang labanan ng mabuti at masama. Ang pagdurog sa ulo ng ahas ay pangako ng Diyos ng isang darating na manunubos. Isang mesiyanikong hula na itinuturo ang darating na tunggalian sa pagitan ng mabuti at masama na nagpapahiwatig ng magiging tagumpay ni Kristo habang siya ay ipinanganak ng isang babae at sa huli ay tatalunin ang kapangyarihan ni Satanas sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesu Kristo. Ang panlilinlang ng ahas ang pangunahing dahilan ng pagkahulog ni Adan at Eva mula sa biyaya. Kasama ng pagkahulog mula sa biyaya ay ang paghihiwalay sa Diyos, ang unang pagpapakilala ng kasalanan sa lahi ng tao. Gayunpaman, natutuklasan natin ang isang bagay na bahagyang nakatago sa Kabanata 3 nang ang plano ng Diyos ay nabuhay agad, na nagpapakita ng isang nakasulat na ulat ng kasalanan, pagdurusa at kaligtasan bilang isang patuloy na biblikal na tema. Ang papel ng Diyos ay napakalinaw at sinasadya. Ang tugon ng Diyos sa pagkahulog, ang sumpa sa ahas, at ang parusa sa sangkatauhan ay kinakailangan upang ipakita kung paano ang kasalanan ay idinulot ng panlilinlang, pagsuway na humahantong sa kasalanan ng isang nahulog na mundo na nararanasan nating lahat Ang ngayon. Genesis 3, ang kwento ng pagkahulog, ay nagsisilbing isang pundasyong aplikasyon sa Kristyanismo na nagpapaliwanag ng pinagmulan ng kasalanan, kahihiyan, sirang relasyon at pagpapagal, na nagpapakita kung paano naging hiwalay ang sangkatauhan mula sa Diyos at pumasok sa isang sumpang mundo na itinatampok ang mga tema ng tukso, pagsuway, pagtatago mula sa Diyos at ang pangangailangan para sa panunubos sa pamamagitan ni Jesu Kristo na nag-aalok ng kalayaan mula sa buhay sarili at isang daan pabalik sa presensya ng Diyos. Nagtuturo ito tungkol sa pagkilala sa mga kasinungalingan ng ahas, pagkilala sa sarili nating mga kapintasan at pagtakbo sa Diyos sa halip na magtago na may mga alingaw sa ating pang-araw-araw na pakikibaka, trabaho at paghahalap ng kahulugan ng pagsunod. Manahimik, alamin na ako ang Diyos. Ang ating pang-araw-araw na pakikipaglaban kay Satanas ay pagtatangkang gamitin ang malayang kalooban na ibinigay sa atin ng Diyos sa pagsunod sa Kanya. Ano ang ibig sabihin ng Genesis Kabanata 3 sa atin kapag inilapat sa ating pang-araw-araw na buhay? Tayong lahat ay sira sa ating mga buhay. Ang ilan ay sa mas mababang antas at ang ilan ay sa mas malawak na antas. Suriin natin ang mga sanhi ng ating pagkasira at maghukay ng malalim sa realidad kung paano tayo nakarating dito.
Paano nakakaapekto ang kasalanan sa ating mga buhay sa huling kalagayan ng pagkasira para sa lahat ng mga hindi Kristiyano? Ito ba ay isang kaso ng pagtanggi sa Diyos? Ang pambihirang kwento ng paglikha ng mga biblikal na kasulatan mula sa Genesis sa Kabanata 3 at ang pagkahulog ni Adan sa Harden, hindi ba ito isang kalagayan ng tao ng pagkakaila at pagtanggi sa isang malalim na pagsuko ng sarili tungo sa pagtanggap ng isang espiritual na pag-unawa sa Diyos, ang kanyang salita sa kasulatan at katotohanan? Ito ay isang kwento ng mabuti at masama, kung saan ang kalagayan ng tao ng nilikha ay nahuhulog sa panglilinlang sa pagkain ng ipinagbabawal na bunga. Ang pagsuway na ito sa lumika ay nagbubunga ng mababagsik na kahihinatnan ng lumika, ngunit hindi kailanman nawawalan ng pagkakataon para sa panunubos. Ang pagsuway ay isang paghihiwalay sa Diyos na humahantong sa kahihiyan at takot. Ito ay nagtuturo sa atin na ang pagsuway ay maaaring magresulta sa espiritual at relasyonal na pagkasira na nagbibigay diin sa kahalagahan ng paglakad sa pagsunod sa utos ng Diyos. Ang solusyon para sa hindi naniniwala ay nangangailangan ng makapangyarihang kamay ng Diyos at sinusundan ng kanyang pagbabago ng puso upang lutasin ang problema ng hindi naniniwala. Gaya ng sa desisyon ni Adan at Eva na kainin ang ipinagbabawal na bunga ay nagbibigay diin sa malalim na regalo ng malayang kalooban, ang kanilang pinili ay nagpapakita na ang ating mga desisyon ay may mga bunga na humihimok sa atin na hanapin ang gabay ng Diyos sa bawat aspeto ng ating mga buhay. Yakapin ang pag-asa ng Diyos.